Ready? Rinig mo? Rinig mo? Lapit ka pala na konti. Medyo lapit ka na konti. Nagbabalik Maria Maldita at Johnny Beriani dito nga sa ating ano ang trending dito sa Tag 91.1. At partner, di ba kahapon meron lang tayong pinag-usapan at kinuwento na nakaka-inspire and very heartwarming din na story. Yes, nakakaiyak lalo na nung nagyakap sila tapos nakita siya ng kanyang magulang. So ito po ang ating tinrending kahapon. Ang kanilang naging reunion after 5 years. Live na live kasama natin sa studio si Robbie Leonardo na kababayan natin dito sa UAE. Yes, Robbie, greet mo naman mga katag 91.1 natin dito sa UAE. Hello, good evening po mga katag 91.1. I'm Robbie Leonardo po. I'm so glad to be here with Maria Maldita and Johnny Beriani. Good evening everyone po. Yes, itong si Robbie actually talagang nakikinig sa atin dito Yes. sa Tag 91.1, diba? Napag-usapan din namin yun nila Louie Acosta and si Maria Maldita nga. So, ito actually may tanong dito sa text line na Robbie, no? Unang question daw sa'yo is, ikaw daw ba sa Pilipinas ay taga San Leonardo Nueva Ecija? Kasi ikaw daw ba ay taga San Leonardo Nueva Ecija? Actually, I grew up in Makati City. Then, medyo masalimuot yung naging buhay namin sa Makati City. Then, we transferred to Las Piñas City. Doon na po ako nag-high school hanggang college until nagtrabaho ako. And now po, may sariling bahay na po kami sa Cavite City. Okay. So, Cavite din talaga. Cavite na po talaga. Oh, yan. Sa texter na nagtatanong, hindi po San Leonardo Nueva Ecija. Biro lang. So, yun nga, Robbie, kwento mo nga sa amin yung nag-trending mo din na video na, I believe, di ba, na-feature din sa iba't ibang mga articles and TV show? Yeah, opo, it was actually featured by Philippine Star for the very first time, yung Filipino Star Digital. And then, na siya ganun pala pa nagva-viral, no? So, ang dami na kung sino-sino na nag-share until may kami.com.ph na din. And then, ito nga yung Tag 91.1 din. So, sobrang nag-viral siya. So, nakakatuwa po. Overwhelming talaga siya. Bali po kasi ang nangyari, December 16 po ako umalis ng Dubai. 2 hours delayed po yung flight namin. December 17 po yung pinaka-main event namin, which is house blessing po yun. Yun yung front ko sa family ko. Yeah, Wala talagang nakakalam sa kanya except my sister, isa lang. And then, hindi rin po alam ng parents ko na renewal of vows nila yung araw na yon. So, after ng blessing, nung nag-entourage na, nagulat sila na ano pala nila, renewal of vows. Tapos, sobrang ang dami nangyari kasi stop operations po lapag ko sa eroplano ng 2:30 PM na. Supposed to be kasi 12:15 po yun. So, late na ako sa event namin, which is 2 to 6 PM na, tas Cavite pa. Oo, Imagine the traffic pa. So, nag-stop operations, wala po akong baggages. So, sabi ko sa NAIA aviation officer, kung hindi po talaga marirelease yung mga baggages ko, I have to take the risk. Kailangan ko na pong umalis kasi may event kami. So, 3 PM po, umalis kami papuntang Cavite. Sabi ni Waze, 4:30 PM nandun na kami. Pero along Centennial Road, oh my God, yung traffic sobra, yung baha sobra na. Maniniwala sa Yeah, umabot na po siya ng 5:30 PM. So, kinailangan ko na pong kumontak ng isang pinsan namin. Sinabi ko na rin sa kuya ko kasi nadidelay na. Kasi yung pari po, may 6 PM mas pa rin siya sa Bacoor, Cavite. So, nag-motorcycle po ako, no? Angkas. Along Centennial Road, nakipagpatintero ako sa mga flood, sa mga putikan. Kaya yung kung ano po yung suot ko nung umalis ako ng Dubai, yun na rin ang suot ko nung nangyari yung surprise. Putikan talaga ako, tsaka basang-basa. So, yun, pag after po ng motorcycle, lumipat ako sa sasakyan ng kuya ko, dun po ako nagpalit ng teddy bear na mascot. Supposed to be, may iba pa na magsusuot ng mascot na teddy bear pero dahil din sa nangyari sa venue, inulan yung venue, kasi hindi po talaga dapat yun yung venue namin. Yung sa Masaito kami na developer na clubhouse. Pero nangyari po, nag-tent lang kami, so bali 3 tents yung inuna namin. Nasira yung venue, so they have to reset up. So, hindi na nasuot yung, marami pong hindi nangyari, hindi na nasuot yung mascot, wala nang AVP and all. Basta sabi ko na lang po, ang pinakamahalaga na lang is yung ma-surprise ko yung parents ko on their renewal of vows, which is nangyari naman po talaga. Yes, saka 5 years kasi siyang hindi nakauwi. Yes. I-take note natin yung 5 years, kaya sobrang malaking sorpresa to, no? Pero, Opo. I wanna know, Robbie, Robbie, kung bakit medyo natagalan talaga na Opo. nakauwi ka sana sa Pinas? Opo, Of course, actually, maliban sa COVID. Opo, ang sabi, 2017 po kasi my father po suffered brain aneurysm. So, kailangan po namin ng 2 million pesos for him to survive kasi 3 weeks po siyang comatose. So, kailangan ko nandito ko sa UAE para makapag-loan ako. Kasi yung 300,000 na ipon ko, down payment na po pala sa hospital. Yeah. Then comes 2018 naman po, nawalan ako ng work. So, di ba pag nawawalan ng work, gosh, kailangan, sunod-sunod, opo, sunod-sunod. Pagdating naman po ng 2019, nakahanap naman po ako ng work, pero na-operahan naman po ako ng kidney stones. Major operation ako lang din mag-isa dito kasi malayo ako sa family ko. Then
2020, yun na po talaga dapat yung uwi ko, April, na-hit na po tayo ng pandemic. And I was one of the first COVID cases po ng Dubai. April 3, 2020 to be exact. Sunod-sunod po talaga siya. As in, hindi na po kami nakawin kasi nag-pandemic na. Then 2021, buong family ko po yung nagkaroon ng COVID. Oh my God. Ang pinaka-extreme po and severe is yung mother ko. Umabot din po. Yun po yung kasagsagan na namatay sila Claire de la Fuente. Kasi sa Las Piñas City rin siya eh. So, umabot kami ng between July to August 2021. Umabot din ng 800,000 ulit yung gastusan. Na-wipe out ulit yung savings ko. So, sabi ko, oh my God, paano na ako makakauwi? So, sobrang blessed po ako to be part of Talim LLC po ngayon. PJSC na po siya ngayon. Yung company ko at talagang binigyan po nila ako talaga ng chance na makapag-ipon ulit. And ayun nga, finally makauwi na. Kaya sobrang happy ko po na lahat sila, oh my God, ganyan pala talaga yung pinagdaanan mo for the whole 5 years. Na hindi kasi alam ng mga tao, no, na every year may nangyayari talaga na hindi madaling umuwi ng walang pera. And parang ang mahalaga kasi, lalo na kung kailangan ng pera sa Pilipinas, mas magagawan ko ng paraan kasi nandito po yung trabaho natin eh. Nandito yung mga cards natin, nandito yung mga financial resources na pwede kong ipang fund sa family ko. Kaya natagalan po talaga. Grabe, di ba? Hindi mo ina-expect na doon sa video niya na yon, behind that, sa 5 years pala na yon, and yung deserve the surprise and all, may mga pinagdaanan siya sa loob ng 5 taon na hindi alam ng mga tao. Na itong pangyayaring ito, alam mo, ito yung pambawi sa lahat ng pinagdaanan mo. Yes, kaya sobrang sabi ko, it's worth the wait. Yeah. Pero Robby, kumusta yung reactions ng parents mo? Actually, yung raw video po talaga namin, natumba talaga kami ng papa ko. Kasi si mama ko, as in, sobrang humiyaw si mama ko. Parang na-push niya si papa eh. Ako ang bigat po ng mascot ko. Sobrang iyak-iyak na kami. Natumba kami ng papa ko. Buti nga po, nasalo ng mascot yung papa ko. Hindi, wala naman pong injury na natamo. Tapos, kaya putikan po talaga kami dun sa video eh. Tapos sabi nga ng mama ko, ano ba naman yun anak? Ang pangat-pangat ko naman sa video. Ba't nakanganga? Sabi ko, mother. Kasi nga, na-surprise ka. Diba? Yun talaga yung yung natural reaction yun nung nangyari yung surprise. Kahit yung papa ko, if makikita niyo po sa video, medyo utal-utal na siya kasi nga because of the brain aneurysm. Pero okay na po yung papa ko kasi hanggang therapy tinapos po namin yun. Kaya sobrang iyak talaga namin. Ako, nasa loob pa lang po ko na mascot, lahat na yata tumulong na sa akin. Sipon ko kasi ang init for 5 minutes, hindi naman ako nagmamaskot. Pero yan yung gusto kong matry na mag-mascot. Ang hirap, ang bigat ulo pa lang ng mascot, ang hirap na eh. Kahit ano lang, minsan lang. Pero yun nga, katulad ng sinabi namin na Robby kahapon, no, ang dami na rin, parang marami rin sa atin, di ba, mga Pinoy talaga, or versus Filipinos, yung ginagawa din niya na parang pa-surprise din sa mga parents natin kapag uuwi tayo. Kasi na-experience ko na rin yan, ginawa ko na. So, ito, meron ka bang message sa mga parang katulad mo natagalan na na makauwi sa Pinas at ma-meet yung family? Yes, and all ng pinagdaanan. Yeah. Opo, gusto ko pong i-share yung convincing message sa akin ng partner ko. Sabi niya, it doesn't matter if it's 2 weeks, 3 weeks, or a month. Pare-parehas lang yan ng feeling. Yung kung meron ka talagang chance na makauwi kahit 2 weeks after a very, very long years, grab it po talaga kasi sobrang iba po talaga yung pakiramdam. Halos hindi na po ako makabalik ng Dubai. Yung 2 weeks ko, halos parang hindi na ako natutulog 1 to 2 hours para lang talaga mag-spend ng time sa family ko. Kasi iniisip ko, oh my God, every year dapat umuwi na ako. Kasi ang dami ko nang na-miss, ang lalaki na po ng mga pamangkin ko. As in, hindi ko na alam kung paano sila lumaki. Kaya sabi ko po talaga, if there's a chance to go home, go home. Alam mo, ang pinaka-lesson dito is the gift of life. Kasi sa 5 years na yun, hindi mo alam sa bawat pinagdaanan nila, lahat ng sakit na nangyari, hindi mo alam yung mangyayari. Di ba? Nakakatakot eh. Pero itong uwi mo to, this is the gift of life na nagkita kayo lahat-lahat ng kumpleto and buo. Opo, actually, yung 2017 po, yung natira po na proceeds ng loan ko, hindi ko na po ipagkakaila. Nag-Hong Kong po talaga kami ng family ko, kasi sabi ko, kailan ko pa ito magagawa pag may nawala na sa amin? Kasi we've almost lost our father. So sabi ko, I'm not gonna, since gumastos na rin ako ng 2 million, why not gumastos ako ng 200,000 para dalhin yung buong family ko sa Hong Kong? Kaya nag-Hong Kong po talaga kami that time. Yun po yung pinakahuling-huling uwi ko, kaya sobrang memorable din sa kanila. Bawat uwi ko talaga, I make sure na it's memorable and unforgettable kasi hindi mo talaga alam kung kailan
may mawawala sa pamilya natin. Very, ano Which is to? hindi ako ready. Oo, very unforgettable itong uwing na nangyari na to. Grabe, Correct amazing. po. Makikita niyo po yung buong video na yan sa channel nitong si Robby, no, sa YouTube, Robby Leonardo, and of course na-re-upload din natin sa Yes, social media may pages konting ng part. 91.1 yung konting part na yan. So ayun, maraming salamat for the inspiration, Robby, and thank you for joining us for tonight's show. Yan, ako sobrang amazing ang nangyari sa'yo and it's really a gift of life. So, bongga ito. It's Yes. been such an honor po, and ayun po, sobrang pleasure po na to be with you po. Salamat po sa pagkakataon na na-share po namin at ibahagi po namin yung story ng family namin to inspire and to touch lives po, especially for the OFWs po. Yes, so And maraming maraming talaga yes. na-inspired. Maraming may inspire na ating kababayan kasi for sure ang dami sa ating mga may pinagdaanan din di ba? So ito ay very inspiring story ni Robby. Correct. At kung may gusto din po kayong kwento nga po pwede i-share sa amin, isend nyo lang po yan sa social media pages ng Tag 91.1, sa info@tag911.ae or sa line natin sa 4003 or gamit yung ARN Play application. Magbabalik pa tayo for more chika kasama Mario Maldita. Johnny Beriani! Dito sa Tagpakap na! Grabe yung Ayun. pinagdaanan mo. Nakakaloka yun. Oo, Ay, sorry. as in.